Jed, ano ang nag-udyok kay VP Sara para mabuo ang desisyong ito? Ella, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang kawalang aksyon ng kasalukuyang administrasyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa at ng mga Pilipino ang naging pangunahing konsiderasyon niya sa desisyong ito. Matapos ang matagal na pananahimik sa usapin ng 2028 presidential elections, formal nang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang planong pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon sa Vice Presidente, tapos na siya sa pagtitiis na makita ang mga Pilipino na naghihirap dahil sa mga pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Humingi rin si VP Duterte ng tawad na naging kasangkapan siya sa pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Ella, naging saglit nga lang yung pagharap ni Vice President Sara Duterte sa media at matapos niyang basahin sa speech ay tumanggi na itong sumagot ng anumang katanungan mula sa media at umalis na rin dito sa tanggapan ng Office of the Vice President sa Mandaluyong. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina.